puntahan natin yung pinaka-meat po nung nangyari dito sa edisyon na ito ng impeachment trial. Huli for this week. For Tapos, ang balik na ay Tuesday. Kasi holiday sa Monday. Ano po. So anyway, mga kapatid, wala siya doon, pero siya talaga yung naging topic ng buong ng buong. Hindi, siya naman talaga yung tinatry, Pero at the same time, nagkaroon siya ng Chiki and Maricel. Nakahabol yung kanyang statement bago naging bawal ang lahat. Di ba? Nakahabol. Mamaya pag-uusapan po natin. Pero unahin natin yung pagkumpirma po ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na si Vice President Sara Duterte daw ang pinaka-responsable sa paggamit po ng confidential funds. Yan ay galing mismo po doon sa hostile witness, ha? Siya raw kasi, itong si VP Sara daw yung head of agency. Kaya dapat daw, alam niya ang lahat ng nagaganap kaugnay sa confidential funds nga nung kanyang opisina. Partikular na raw dyan ang pag-i-implement na nga nitong mga activities na pwedeng gamitin itong confidential funds. Ginisa rin ng ilang senator judges si Ortonio dahil sa umunoy pagiging sunod-sunuran lang nito at hindi daw kine-question yung mga bagay na questionable na masasabi. At paulit-ulit lang daw ang mga sagot nito na wala siyang alam sa implementation ng paggamit ng confidential funds. Okay. Medyo narinig nyo na yung ibang mga sinabi niya kanina before tayo nagsimula sa montage natin. Pero mabuti pa ikausapin na po natin ang nag-cover po ng impeachment trial para po sa atin si Merrimon Reyes na mag-ulat ng live mula sa Senado. Merrimon, before yung details nung mga nakuha doon sa hostile witness, tanong ko lang kung nanibago ba kayo after yung Rule 18? Alam ko nag-a-ambush kayo kanina May napala ba kayo after that Rule 18 ruling? Jovi, Chiki, Mase, sa parte kasi ng senator judges, magmula nang magsimula yung impeachment trial, yung madalas talaga natin natatanong pagkatapos ng proceeding ay si Attorney Reggie Tonggol na spokes ng impeachment court. Pero sa parte naman ng senator judges, sila Senator Ping Lacson, sila Senator Mig Zubiri, so far naman may pinopost naman sila pang press releases nila o statements nila. For example, kay Senator Migs, nag-post siya online na sinasabing sana ilabas na raw ng COA yung findings nito tungkol sa confidential funds ng OVP. Kumbaga, yung final na talaga. While kay Senator Ping naman, kumbaga, binalikan yung kaninang pagtatanong niya dito kay Ortonio ng kaya clarificatory questions na napupuntong copy-paste yung nilalaman ng physical and financial plan na pinasa ng OVP para sa last quarter ng 2022 at sa unang tatlong quarter ng 2023. Sa parte naman ng House Prosecution Panel, marami kasi silang tagapagsalita din na puwera dito kay Attorney Benjamin Talosa. Sila Congressman Terry Redon, sina Congresswoman Rene Co, Representative Rene Co, and the others. Pero sa parte naman ng depensa, kanina sinabi na ni Attorney Michael Powa na hanggang sa araw na ito ay siya rin ang nagsisilbing spokes ng defense. Urgently, kinakailangan na raw nilang maghanap ng magiging tagapagsalita ng depensa. Pero sa mga oras din naman, bibigyan niya pa rin naman daw ng personal niyang opinion itong kanilang kliyente na respondent na si VP Sara Duterte. Nakita ko kasi kanina, Merrimon, na may mga ambush interviews kayo dun sa mga lawyers sa both parties. Sa talagang nag-comment na sila dyan sa hallway na bilang paggalang doon sa Rule 18 ay hindi na sila magbibigay sa inyo ng komento. Di ba mahirap yun? So no comment na lahat. Ang nung hirap. Panahon natin, we can interview the attorneys. Yes. And at the same time, napupunta sa mga booth natin ang mga senador na judges. Totoo. Kasi alam nila how to separate yung opinion nila dun sa kaso at saka yung kanilang pagiging senador. Yes, pero to be fair kasi nung time na nagko-cover tayo ng impeachment, Jovi, hindi masyadong maingay yung mga senator judges kung kanino sila kampi. Dito parang Walang ganun Parang meron dito parang kita, no? Oo, dito medyo halata So nahihirapan ba kayo, Merrimon? Paano yan? Mga ambush interview nyo dyan? Nako, ang makukulit na namin yung kung sino man yung ipapwesto na talaga nila na spokesperson. Kaya kung sa PROSEC,
si Atty. Tolosa, siya na siguro sa defense kung sino yung makukuha ng defense kasi mukhang hindi na si Attorney Powa pero nung mga lumipas kasing linggo, siya talaga ang kinukulit namin. Sa impeachment court naman, hindi natin masyadong nakukulit yung mga senator judge, si Attorney Tonggol. Kaya bako dun na iikot. Pero yun din yung isa sa mga lilinawin din natin kasi ang sinasabi naman din sa ruling ng impeachment court, ang mahalaga dito, hindi magsalita na may evaluation itong mga senator judge o yung mga counsel tungkol doon sa paglilitis. Doon kasi nagkakaroon na ng paglabag sa sub judice rule. Oo. Merimon, pag-usapan natin yung mga alias. Aba, tumayo din si Senator Robin Padilla dyan na parang kinokonek niya sa NPA yung issue. Paano napunta sa NPA? Yan din yung, kapag ka nagtatanong din si Senator Robin Padilla, nasa ganun din yung konteksto ng kanyang binabato na interjection o kaya naman clarificatory questions. Tinanong niya itong si Attorney May Divina Gracia na prosecution kung aware ba siya o familiar ba siya doon sa ilan sa mga makasaysayang mga alias na ginamit, yung Madrigal dati. Pero nung time na yon, sinasabi ni Attorney May, parang non-issue sa kanila. At the same time, hindi siya makakapagbigay ng komento sa kabuluhan nitong paggamit ng alias kasi hindi naman pa kumbaga establish para sa trial na to kung bakit gumagamit ng alias yung mga taong yon dati sa kasaysayan. Pero na-bring up din dito itong Marshall Bonifacio na alias ni Ninoy Aquino. At ginamit daw ito ni Aquino. Pero hindi na pinagbigay pa ng komento kasi hindi naman daw yung tanong, sabi ni Presiding Officer Cheese. Pero sumunod na magsalita, si Senator Judge Bam Aquino, ang sinabi niya naman, oo, ginamit nga raw na pangalan ni Ninoy yung Marshall Bonifacio nung nasa Boston para makauwi ng Pilipinas. Ang kaibahan lang daw kasi dito, wala naman daw confidential fund. Itong si Aquino, wala raw siyang pangalan sa acknowledgement receipts sa confidential funds. Hindi nakatapat yung camera sa mukha ni Senator Robin, pero narinig natin natawa siya doon. Merimon, kanina may na-mention ka na bringing up no ni Senator Judge Migs Zubiri yung COA finding, yung final COA finding. Bakit ito naging topic or bakit ito naging concern? Kasi ang sinasabi kanina din ni Ortonio, may pending pa kasi silang motion for consideration kung sakali man at hindi pa talaga final. Lalong-lalo na pagdating doon sa sinasabi kailangang ibalik itong questionabling confidential funds, itong confidential funds na may questionabling paggamit na sinasabing irregular or improper at illegal. Batay nga sa naging obserbasyon ng COA. Kaya ang sinasabi naman kasi ni Ortonio dito, wala siyang personal knowledge talaga pagdating sa kung paano daw ginamit yung confidential funds. Ang may alam lang daw niyan ay si VP Sara Duterte dahil nga siya ay pinaka-responsable at aware naman daw sa lahat-lahat sa kanyang pagkakaintindi, pati si Colonel Raymond Dante La Chica na Chief Commander ng VP-SPG. Pero napunto rin kanina na may order lang pala mula sa AFP na dinedesignate sila Chica sa kanyang posisyon bilang Chief Commander. So wala siyang employment status sa OVP talaga. So ang hirap na sa kanya pinibigay yung pera kung hindi naman talaga assured yung tenure, ano. So yun yung sinasabi. Pero linawin ko lang para sa mga viewers natin, Merimon, na yung pagsabi na ang pinaka-responsable ay si VP Sara ay galing mismo sa bibig ng hostile witness. Hindi to angulo nating mga reporter. Talagang galing yun mismo sa testimonya niya. May mga hindi kasi talagang hindi nakapanood. Baka sabihin ay ito'y angulo na pero yun ay galing mismo sa kanya. Okay, so mamaya po mga kapatid, may makausap kaming attorney na pwede magpaliwanag pa ng mga legal things na nasabi dyan sa Senate kanina. Pero pwede bang umalis muna ako sa topic ng impeachment? Baka lang may alam si Merimon dahil senador pa rin naman to. Oo. Kahit nakakulong na. Kung kamusta na si Senator Jinggoy? Meron ka bang update? Jovi, ang sabi din sa atin na opisina ni Senator Jinggoy Estrada, may check-up talaga na kinakailangan gawin. Ito para sa tuhod daw ni Senator Jinggoy, kaya pumunta siya sa isang ospital para magpa-check up. Pero hinihintay din natin yung magiging report talaga ng doktor na sumilip dito sa kondisyon ni Senator Jinggoy. Pero ang kanina naman, yung sa BJMP, pinabulaanan nila yung claims na may nangyari daw na hindi na-aksidente raw ang senador Sa loob ng CR banyo. daw. Oo, hindi totoo. Dahil may mga lumalabas-labas daw na kuro-kuro tungkol dyan. So wala raw kinalaman dito, walang ganun na nangyari. Check up daw talaga ng senador yung gagawin kanina.
So meron siyang pre-existing knee condition. Yes, Oo, yes. yun, Mm-mm. ipapacheck sa Okay, cardinal. so ayun po ha, nilinaw natin na hindi po totoo yung mga memes yun eh, at saka yung mga mga hindi naman fake news kundi mga joke sa social media ay hindi po sa CR nangyari. Talagang meron pong lakad talaga na medical itong senador na siya ay nakaranas ng discomfort po ng mga kapatid. At sinabi po ng desk natin na pabalik na nga daw ng selda Yes. after the check-up ang senador. Oo. Okay, yun muna. Maraming salamat. Okay, so next week na ulit pero umaga pa rin. Same schedule. Umaga pa rin. Wala pang Wala pa. nagiging final na pagpapalit kasi ang sabi rin ng impeachment court, kapag ka nakita na raw yung schedule para sa budget season sa Senado, so galing na yan kay Finance Committee Chairman Senator JB Ejercito, doon lang daw ipa-finalize. Pero dahil for example, itong si Edward Fajarda na SDO ng DepEd, pinapatawag siya by September 7 ng umaga. Sabi ni Atty. Tonggol, more likely umaga pa rin daw hanggang by then. Pwera na lang kung magkakaroon na raw talaga ng desisyon ang korte. Yes. Okay. Thank you. Yan po si Mary Mon Reyes na nag-uulat mula sa Senado. Salamat, Thank you, Mary Mary Mon. Mon.